Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin si Paul Kersey na nakatira na ngayon sa Los Angeles, California. Nagpaalam siya sa kanyang kasambahay na si Rosario bago lumabas upang makipagkita sa kanyang kasintahan at news reporter na si Catherine Davis. Pumunta ang dalawa upang bisitahin ang kanyang anak na si Carol na nananatili na ngayon sa mental institution matapos matrauma dahil sa insidenteng nangyari sa kanilang pamilya noon. Isinama ng dalawa si Carol para mamasyal sa bayan. Hindi nagtagal, iniwan sila ni Paul para bumili ng ice cream at dumaan siya sa isang grupo ng mga thugs na nagsimulang tumingin sa kanya. Lumapit ang mga lalaki at binangga si Paul. Nakalaunan ay narealize na ninakaw ang kanyang wallet. Hinabol ni Paul ang mga lalaki at nagawang makorner ang isa sa kanila sa may eskinita na nagngangalang Driver. Humugot ng kutsilyo si Driver, ngunit madali siyang nadisarmahan ni Paul. Ibinunyag ni Driver na wala sa kanya ang wallet, kaya nagpa siya si Paul na palayain na siya. Bumalik siya kina Catherine at Carol, at sinabi sa kanila na naiwan niya ang kanyang wallet sa bahay. Naglakad sila papunta sa pier kung saan iniwan sila ni Catherine dahil may interview siya sa isang senador. Samantala, nahanap ng mga goons ang address ni Paul mula sa kanyang ID at huminto sa labas ng kanyang bahay sakay ng isang van. Si Rosario, na naghahanda ng hapunan, ay walang ideya sa panganib na kanyang kakaharapin. Ang isa sa mga lalaki ay kumuha ng crowbar, habang ang isa naman ay nag-doorbell at nagkunwaring may delivery para kay Paul. I got a delivery from Mr. Kersey. Nag-alinlangan si Rosario at tinanong ang lalaki, ngunit biglang pumasok ang iba sa may backdoor at pinigilan ang sumisigaw na si Rosario. Nang makakita ng pagkakataon, nagpa siya ang mga lalaki na araruhin siya at tinakpan ang kanyang bibig upang pigilan ang kanyang pagsigaw. Makalipas ang ilang minuto, umuwi na sina Paul at Carol, ngunit bigla silang pinalibutan ng mga thugs, pinigilan si Paul at pinatumba siya gamit ang crowbar. Sinubukan ni Rosario na tumawag ng pulis, ngunit hinampas siya ng isa sa mga thugs sa ulo, na agad na niya namang ikinamatay. Pagkatapos ay umalis na sila sa bahay kasama si Carol, kinaladkad siya papunta sa van at tumakas. Dinala ng mga lalaki si Carol pabalik sa kanilang hideout at inisip kung ano ang gagawin nila sa kanya. Iminungkahi ng isa sa mga lalaki na patayin na nila ang dalaga dahil nakita na niya ang kanilang mga mukha. Nag-aalala si Driver dahil nakita ni Paul ang kanyang mukha, ngunit sinabihan siya ni Cutter na huwag mag-alala dahil sa tingin ng mga puting lahi ay magkakamukha silang lahat. Ang isa sa mga thugs ay nakakita ng pagkakataon at sinimulang hubaran ang takot na si Carol. Samantala, nang dumating si Catherine at pinindot ang doorbell, biglang nagising si Paul. Binuksan ni Paul ang pinto at pagkatapos ay nakita nila ang bangkay ni Rosario. Sa kabilang banda, ang isa sa mga thugs ay naka-score na kay Carol, at nang naghahanda na ang isa pa, biglang tumakbo si Carol, dahilan para habulin siya ng mga lalaki. Pagkatapos ay tumalon si Carol sa isang bintana, ngunit aksidenteng natusok siya sa mga metal bars sa labas ng gusali. Hindi nagtagal, kinuha ng mga pulis ang bangkay ni Rosario at dumating si Inspector Stewart upang kumuha ng karagdagang detalye tungkol sa mga kriminal. Nagtanong si Paul tungkol kay Carol ngunit walang ideya ang mga pulis kung nasaan siya. Sinubukan ni Paul na balikan ang serye ng mga kaganapan, ngunit nawalan siya ng malay bago pa niya nakita ang kanilang mga mukha. Alam ni Stewart ang tungkol sa pagkamatay ng pamilya ni Paul noong nasa New York pa siya, at sinabi kay Paul na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Sa sandaling yun, sinabi ng isang pulis kay Paul na natagpuan na nila ang kanyang anak na babae, at dinala siya sa punerarya upang kilalanin ang bangkay. Ngayong wala na ang kanyang buong pamilya, nangako si Paul sa sarili na maghihiganti siya. Makalipas ang ilang araw, idinaos ang funeral service para kay Carol at pinanood ni Paul ang kanyang anak na inililibing sa lupa. Sinabihan siya ng kanyang boss na magpahinga ng ilang linggo, ngunit sumagot si Paul na babalik siya sa lalong madaling panahon. Pumunta siya sa isang cabin sa kakahuyan at ginugol ang kanyang mga araw sa pagputol ng mga panggatong upang mailabas ang kanyang stress. Pagkaraan ng ilang linggo, umuwi na si Paul at bumalik sa trabaho, kung saan naabutan niya ang kanyang kumpanya na inaasikaso ang pagdidisenyo ng bagong gusali. Pagkatapos ay nakipagpulong siya sa may-ari ng radio station kung saan nagtatrabaho si Catherine. Hindi nagtagal, nakita niya si Catherine na nagtanong tungkol sa date nila mamaya, ngunit sumagot si Paul na wala siyang gana. Kinagabihan, kinuha niya ang kanyang nakatagong baril, kinargahan ito ng bala at umalis. Pumarada si Paul sa may kalye at naglakad-lakad sa lungsod, at tiningnan ang bawat criminal figure upang subukang makilala ang pumatay sa kanyang anak. Kalaunan ng gabing yun, nagpalit siya ng itim na damit at pagkatapos ay nagtungo na sa gitna ng lungsod,
kung saan umupa siya ng isang motel room bilang kanyang base sa operasyon sa ilalim ng pangalang Mr. Kimball. Nang gabing yun, pinagpatuloy ni Paul ang kanyang misyon ngunit wala siyang nahanap. Kinaumagahan, palihim na pumasok si Catherine sa bahay at ginising ang gulat na si Paul. Nakalabas pa ang kanyang baril kaya palihim niya itong itinago bago pa ito mapansin ni Catherine. Sa sandaling umalis ang kasintahan, tumawag si Paul ng isang locksmith upang baguhin ang kanyang mga lock. Nang sumunod na gabi, nagpasya si Paul na libutin ng buong lungsod. Nakaupo siya sa tabi ng kalsada nang makita niya ang isa sa mga lalaking dumukot sa kanyang wallet na nagngangalang Stomper. Nakita niya itong kasama ang ilan pang mga lalaki at sinimulan silang sundan ng palihim. Nagtungo ang mga lalaki sa isang abandonadong gusali, kaya isinuot na ni Paul ang kanyang guwantes at naghanda ng sumabak. Habang hawak ang kanyang baril, pumasok siya sa gusaling pinamamahayan ng maraming daga at lumapit sa mga lalaking nakikipagtransaksyon. Biglang binaril ni Paul ang isa sa mga lalaki at sinabihan ng iba na lumabas na, ngunit inutusan niya si Stomper na manatili. Napansin ni Paul ang kanyang kwintas na cross at sinabihan si Stomper na makikita niya si Jesus sa lalong madaling panahon bago siya binaril. Pagkatapos nito, bumalik siya sa kanyang motel room at itinago ang kanyang baril. Sa sandaling makabalik siya sa kanyang bahay, biglang tumawag si Catherine at nagtataka siya kung bakit hindi sinasagot ni Paul ang kanyang mga tawag. Iginiit ni Paul na nasa bahay lang siya buong gabi, ngunit ayaw niyang sagutin ang telepono dahil sa mga ahenteng tumatawag. Nang sumunod na gabi, nagtungo si Paul sa kanyang motel room, kinuha ang kanyang baril at naghanda na para sa panibagong misyon para sa gabi. Habang naglalakad siya sa lungsod, nakarinig siya ng pagsigaw na nagmumula sa underground parking lot. Pinuntahan ito ni Paul at nakita ang ilang thugs na hinaharas ang isang mag-asawa. Sinugod ni Paul ang mga lalaki at binaril ang unang dalawang thugs. Lumabas ang isa pang thug sa may van habang nagpapaputok at nagawang makatakas. Lumalabas na ang huling lalaki ay si driver na tinutukan ng baril ang halos hubad ng babae at binalaan si Paul na manatili sa kanyang kinatatayuan. Tumakbo ang thug ngunit nagawa siyang barilin ni Paul sa puwitan bago siya nakatakas. Sinundan ni Paul ang mga bakas ng dugo at nakita siyang tumatakbo papunta sa abandonadong gusali. Inilabas ni Paul ang kanyang baril at hinanap ang sugatang lalaki na makikitang nagtatago habang nakahanda ang kanyang baril. Gumawa siya ng isang distraction para akitin si Paul na lumapit sa kanya bago siya sinubukang sagasaan gamit ang isang forklift. Sa kabutihang palad, nakaiwas si Paul at nagawa ding barilin si driver. Bago pa nakarating ang mga pulis, nakatakas na si Paul sa pinangyarihan. Nagalit si Inspector Stewart sa asawa ng babae dahil tumanggi siyang ilarawan ng vigilante at inutusan ng kanyang mga pulis na arestuhin siya. Sinubukan niyang makakuha ng deskripsyon mula sa babae, ngunit tinawag ng lalaki si Paul bilang isang mabuting mamamayan. Pagkatapos nito, nakipagkita si Stewart sa police commissioner upang pag-usapan ang tungkol sa isang posibleng vigilante. Naalala ng commissioner ang mga report tungkol sa isang vigilante sa New York at sinabihan ng detective na makipag-ugnayan sa departamento. Nakuha ng NYPD ang impormasyon at sinabi ni Detective Ochoa na nakatira na ngayon si Paul sa LA kung saan nangyayari ang mga krimen. Ibinunyag ni Ochoa na ilang taon na niyang binabantayan si Paul at naghinalang siya talaga ang vigilante. Plano nilang hulihin si Paul bago pa ito magawa ng LAPD, ipadala si Ochoa upang imbestigahan si Paul at pigilan siya kung siya talaga ang vigilante. Kalaunan, dumating si Ochoa sa LA at nakipagkita sa isang contact kung saan nalaman niyang pinatay ang kasambahay at anak na babae ni Paul. Pagkatapos ay sinundan niya si Catherine at pumasok sa kanyang apartment. Pinaalam niya kay Catherine ang tungkol sa nakaraan ni Paul sa New York kung saan pinatay niya ang 9 na katao bilang isang vigilante. Sinabi niya sa kanya kung paano nakita ng mga tao si Paul bilang isang bayani at hinikayat na umalis sa lungsod, ngunit naghihinala siya na maaaring bumalik siya sa vigilante business. Sa tingin niya ay baka makinig si Paul kay Catherine kung sasabihan niya itong huminto at iniwan si Catherine ng may maraming katanungan. Kalaunan, nang bumisita si Catherine kay Paul, nakita niya itong galing sa labas at nagsinungaling na nakipagkita siya sa isang lalaking kaibigan. Sinabi ni Catherine ang tungkol sa pagbisita ni Ochoa at ang mga akusasyon, ngunit itinanggi ni Paul ang lahat na para bang isa siyang inosente. Tinanggap naman ni Catherine ang kanyang mga palusot at sinabing merong kakaiba kay Ochoa. Pagkatapos ay pinaikot-ikot ni Paul ang kwento tungkol sa nangyari sa New York at tinapos ang usapan sa pamamagitan ng pagbigay ng matamis na halik kay Catherine.
Kinabukasan, tumawag si Ochoa sa isang kontak at hiniling sa lalaki na iparada ang kanyang sasakyan sa labas ng bahay ni Paul. Nakita ni Paul na huminto ang isang sasakyan sa labas ngunit umalis siya sa may likod, hindi alam na sinusundan siya ni Ochoa. Sinundan niya si Paul hanggang sa loob ng lungsod at nakita siyang pumasok sa isang motel. Nagpalit si Paul ng damit at ngayon ay armado na ng 2 pistol nang bumalik siya sa labas. Nang bumalik si Paul sa lungsod, nakita niya si Cutter at 2 pang thug na sumasayaw sa parke, at naalala ang kanilang mga mukha mula sa ginawa nilang panghihimasok sa kanyang bahay. Hindi nakilala ng mga lalaki si Paul, na patuloy na nagmamasid sa kanila. Sinundan niya ang mga lalaki nang sumakay sila sa pampublikong bus, habang si Ochoa naman ay mahigpit na sumusunod sa kanila. Sa loob ng bus, sinimulan ng mga lalaki na bastusin ang isang pasaherong babae. Ngunit pinanatili ni Paul ang kanyang distansya at hindi nagpadala sa kanyang emosyon. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na ang mga lalaki sa bus. Kalaunan ay lumabas na din si Paul at sinundan ang mga lalaki na nagtungo sa isang madilim na lugar. Samantala, binayaran ni Ochoa ang kanyang taxi para hintayin siya, at pagkatapos ay sinundan na si Paul. Si Paul, na nakalabas ang kanyang baril, ay lumapit sa mga lalaki habang nakikipagpulong sila sa iba pang mga thug upang makipagdeal para sa mga iligal na armas. Si Ochoa, na nagmamasid din sa di kalayuan, ay nakakita ng isang sniper sa may puno, at malapit na nitong barilin ang ating bida. Inalerto ni Ochoa si Paul sa tamang oras upang maiwasan ang pag-atake, ngunit naalerto din nito ang mga gangster. Nagawang mapatay ni Ochoa ang sniper. Bago nilalabanan ni Paul ang mga thugs sa isang shootout. Sa kasamaang palad, pinaulanan ng bala si Ochoa at namatay. Samantala, nagawang barilin ni Paul si Cutter at ang 2 pang goons, at pagkatapos ay binaril din ng arms dealer na naging dahilan upang mahulog siya sa isang bangin. Gayunpaman, ang lalaking bumaril kay Ochoa ay nagawang makatakas mula sa pinangyarihan. Lumapit si Paul kay Ochoa, at nagulat na naroon siya para tumulong. Bago mamatay, sinabihan ni Ochoa si Paul na ipaghiganti siya. Pagkatapos ay tumakas na si Paul sa lugar bago pa dumating ang mga pulis, at naabutan doon ang maraming bangkay. Nakita nila doon ang isang thug na patuloy na nakikipaglaban para sa kanyang buhay, at hiniling sa kanya ni Stuart na malaman kung sino ang pumatay kay Ochoa. Bago mamatay, ibinigay ng thug ang pangalan ng lalaki bilang si Charles Wilson. Charles Wilson! Kinabukasan, nagtungo si Paul sa radio station ni Catherine, at nalaman na ang mga pulis ay nagpaplano ng isang malaking pagsalakay upang mahuli si Charles. Pagkatapos ay nakuha ni Paul ang isang lumang police scanner mula sa isa sa mga kasamahan ni Catherine. Binantayan ni Paul ang scanner hanggang sa marinig niya ang mga pulis na naghahanda na sa kanilang operasyon. Nagmaneho si Paul papunta sa pinangyarihan at nakita ang mga pulis na naghahanda na sa kanilang pagsalakay at si Charles na pumasok sa gusali. Nagpark si Paul sa likod ng gusali, at pagkatapos ay pumunta na sa may rooftop. Nang nakakuha siya ng akses sa gusali kung nasaan si Charles, inihanda na niya ang kanyang baril at handa na siyang wakasan. Hindi nagtagal, dumating siya sa silid kung saan nagtatago ang kriminal, ngunit si Charles, na nasa impluwensya ng droga, ay nilaslas ang braso ni Paul at nagawang makatakas sa may kalye. Sinubukan ng mga pulis na itakal si Charles, ngunit masyado siyang high at lumaban sa mga pulis, hanggang sa dumating ang buong kapulisan upang pigilan siya. Ginamot ni Paul ang kanyang sugat sa motel, nagpalit ng damit, at pagkatapos ay umuwi na sa kanyang bahay. Ilang sandali pa, dumating si Catherine at ipinakita sa kanya ang pahayagan na nag-uulat sa pagkamatay ni Ochoa at pagkakaaresto ng lalaking pumatay sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si Catherine para maghanda para sa date nila ni Paul mamaya. Sa araw ng paglilitis ni Charles, idineklara ng hukom na isa siyang baliw na kriminal at nagpas siyang ipadala siya sa mental hospital. Lumalabas na si Catherine ay nagsusulat ng isang artikulo tungkol sa doktor na gumagamot kay Charles, kaya nagbakasakali si Paul kung maaari niya siyang samahan sa kanyang interview. Habang nandoon, nagpaalam si Paul na pupunta siya sa banyo, ngunit pumasok siya sa locker room, kung saan nakakita siya ng isang coat na merong ID. Ninakaw niya ang ID at nagawang makagawa ng isang peking kopya para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay isinama niya si Catherine sa isang date kung saan hiniling niya ditong pakasalan siya, na malugod namang tinanggap ng babae. Nang sumunod na gabi, inihanda na ni Paul ang kanyang sarili upang isagawa ang kanyang plano. Nagmaneho siya papunta sa mental hospital at nagbalat kayo bilang isang doktor. Charles Wilson? That way. Nang makarating doon, kinumbinsi niya ang isang guard na papasukin siya at dinala siya nito sa silid ng kriminal.
Pagkatapos ay niready na ng gwardya si Charles at iniwan siya ng mag-isa sa silid kasama si Paul. Hinugot ni Paul ang kanyang baril ngunit nagawa siyang disarmahan ng lalaki. Nagsimulang maglaban ang dalawa hanggang sa inilabas ni Charles ang isang patalim at sinaksak si Paul ng ilang beses. Gumanti si Paul, na naging sanhi upang maipit ang braso ni Charles sa isang high voltage panel, at kinuryente siya ni Paul hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, nakaharap ni Paul ang gwardya, na nakilala siya mula sa mga report ng pagpatay kay Carol. Pagkatapos ay binigyan niya si Paul ng 3 minutong head start bago niya patunugin ang alarm. Mabilis na tumakas si Paul pabalik sa kanyang motel room upang gamutin ang kanyang mga sugat. Samantala, nakarating si Catherine sa kanyang apartment kung saan nalaman niyang gumawa si Paul ng peking ID ng doktor at narinig ang mga report tungkol sa pagkamatay ni Charles. Sa pagkadismaya, tinanggal niya ang kanyang engagement ring at iniwan na ang kakarating lang na si Paul. Makalipas ang ilang buwan, dumalo si Paul sa isang presentation ng kanyang building design para sa istasyon ng radyo. Inimbitahan siya ng may-ari sa isang lunch party, ngunit nagtataka siya kung bakit laging hindi available si Paul tuwing gabi, at kung bakit hindi niya sinasagot ang anumang tawag sa telepono. Nang tinanggap ni Paul ang imbitasyon, sinagot ni Paul ang tanong at sinabing wala naman siyang ibang ginagawa. Kinagabihan, bumalik si Paul sa mga lansangan at ipinagpatuloy ang kanyang pagiging vigilante, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.